Hey mga buddy, welcome to the channel kung bago ka lang dito, and welcome back kung luma ka na at lagi ka na nag-aantay sa mga videos ni Mab Auto. And for today, we have a 2024 MG GT Alpha for today's video. At syempre, ano nga bang gagawin natin dito? Susuriin natin ang design, sisilipin natin ang mga creature comforts at features kung meron man. At syempre, dadrivein natin yan mga buddy. Let's do this! Alright mga buddy, let's start with the design. The design for me is very aggressive. Gandang-ganda ako dito sa MG GT na to. Ito yung tipong galit ako sa mga linya, pero ito, with exemption sa akin to mga buddy. Napaka-aggressive, napakatalim ng ilaw, napakaganda ng grill mga buddy. Meron siyang kamukha parang Maserati ang tingin ko dito. Ito nga, ang laki ng grill niya, tapos meron siya dito, di yan fake, may butas yan mga buddy. Oo, totoo yan. Oo, di ba? Ayan, no? Headlight is LED, napakaganda, napaka-sharp, sharp looking. Meron ding DRL yan. SIAC light technology. Kita nyo ba? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan, but yan nga nakalagay dyan. Exempted sa akin to, yung mga linya na yan sa hood. Dahil, ang ganda ang tapang ng itsura mga buddy. Dito sa gilid, ganun din, may matatalim na linya rin. Pero dahil napakaganda nung korte niya, mukha siyang coupe sa European or coupe sa mga puti na Amerikano. Pogi rin, no? GT ang dating. Talagang bagay na bagay sa kanya yung GT name, mga buddy. Although, mugs or rims are size 16 with 205/55 yan. R16. Dun sa turbo variant, yung sport has 17-inch rims. Medyo bitin ng 16. Kung gusto mo ng Alpha lang, palitan mo na lang ng R18 niya. Mas popogi yan mga buddy. Napakaganda nito. Gustong gusto ko tong part na to mga buddy. Yan. Bulky area na yan dito sa hips. Napakaganda. At least in my opinion mga buddy. Ayan, yung korte na yan. Napaka-sexy mga buddy. Dito naman sa likod, ang ganda rin ng taillight. Ayan LED yan, yung tatlong yan. Napakaganda ng taillight. Sloping roofline mga buddy. Yan. Sloping roofline. Pero check natin mamaya yung head clearance dyan. Tingnan natin. Kasi may ano yan may pros and cons yan mga buddy. Maganda nga tignan pero yung roofline mo naman, di ba? Baka yung matatangkad na tao, untog naman yung ulo doon sa roof. But anyway, yun nga, sloping roofline. Short tail dahil ganun ang mga coupe o coupe GT dito sa likod. Very simple lang mga buddy. Yung ilaw magandang tignan pero simple lang siya. Wala nang masyadong arte na kung ano pa man yung korte. Tapos syempre MG GT badge. GT red yan. Syempre GT nga Tapos ito meron ding ganyan dito. Yung reflector na yan. Ayoko lang dito mga buddy is this one. Ano ba yan MG? Ano ba yan? It's not real. It's not real exhaust dahil nasa ilalim ang tunay. Nasaan ang tunay? Diyan lang yun Ayun. Ayun yung tunay. This is both fake. Yung mga fakery dito mga buddy. Fake exhaust. But the back is very simple. Meron kang diffuseran. But overall mga buddy, I like the look of the MG GT. Isa rin to sa mga crush kong auto. Fortunately, ngayon may nahanap ako marerentahan. Hindi nga lang yung sport na turbocharged, but it's okay. It's okay. Anyway, habang nandito tayo sa labas mga buddy, bago ko makalimutan, ground clearance is 140mm. So, it's a bit low. Wala pang saka yun mga buddy. Syempre, bababa pa yan pag may umupo. 140mm. Don't off-road it mga buddy. Dahil it's a GT car. Yeah, it's a GT car kaya huwag nyo ipang off-road. But anyway, silipin naman natin kung anong meron dito sa loob ng MG GT Alpha. To open the car mga buddy, pwede mong gamitin to or pindutin mo lang to. Basta malapit sa iyo yan or nasa bulsa mo to, pwede ka nang pumasok. At yan ang bubungad sa inyo. Sporty or classy looking mga buddy. Lalo na tong door cards na to. Although most of it are hard plastic, pero makikita nyo what I mean. Dito nga mga buddy sa loob, here's your door cards.
Lagi natin sinisimulan sa door cards. Ito, hard plastic. Tapos ito, textured hard plastic yan mga buddy. Ano? Alam mo, carbon fiber or whatever. Tapos ito, aluminum finish. Pero I think it's plastic. I'm not sure mga buddy. Correct me if I'm wrong. Pero ang ganda ng finish niya. Ayan, oh. Kala mo aluminum. Or maybe it's aluminum. Ito, textured. Kung ano man yan. Pero hindi siya mukhang leather. Tapos ito rin, soft touch din to. Ito, hard plastic na to mga buddy. Tapos meron ko na naman yan, leather wrap to mga buddy. So soft touch material na naman yan. At of course ito, scratchy hard plastic na yan. May packet ka, ayan, as you can see, kasya naman yung aking water bottle. Meron ka ring malaking door handle dito na pwedeng packet. Ayan, door handle. Kasi iba tawag dito door handle eh. Para sa akin, this is the door opener. And here's your switch mga buddy. Ayoko lang dito, yung mga plastic niya parang malutong. Oh, yung malulutong na plastic. Yan, oh, pagkatukin mo pa lang, halata ng malutong. Dito tayo sa dashboard mga buddy. Itong dashboard nga daw na to mga buddy, daw is inspired from a fighter jet, but I don't see kung saan galing yung fighter jet na yon. Anyway, ayun nga, yung plastic niya dito, yan, hard plastic yan, mukhang malutong. Although yung iba, textured yung part yan. Gaya nito, textured yan mga buddy. Yan, textured yan. Pero itong part na to, mukhang malutong na plastic. Oh. Although, this one, yan, binrake siya. Ilawan natin. Binrake siya nitong piano block na to, na may texture din na parang tile. Saka itong aluminum brush finish na to na I think it's plastic din, oh. Pero napakagandang tingnan, bagay naman. Napakalinis tingnan ng dash niya mga buddy. Ang ganda ng korte niya, futuristic. And here's your screen, 10.3 inch yata ito mga buddy, itong screen na to. Oh, napakalapad niya, but napakababa. Tapos may mga buttons ka rin dito, air temperature yan. Ito, defogger. Ito, hindi ko alam kung ano ba to. May mga buttons ka rin dito mga buddy. Ito, blank. Ito, hindi ko alam kung anong ginagawa niya kasi kanina ko pa pinipindot, wala naman ako nakikita nangyayari. Ito, defogger, max cool, parang ganoon ang datingan niya mga buddy. Pero defogger siya ng mga salamin. Tapos ito naman, rear defogger sa salamin mga buddy. Ito, aircon switch mo yan, on off. Ito, home, para dito sa multimedia, multimedia display. Tapos syempre volume control, yan, meron din dito. Volume down, volume up. Yan, volume down lang natin. Pero ewan ko ba't yan naglagay ng volume control dyan. Dahil meron naman dito, aircon controls mo ay nasa screen. Diyan mo siya mako-control. Yung kung saan mo palalabasin yung hangin, nandiyan dyan. O, diba? Nasa screen lahat. Aircon, dyan, pwede mo rin patayin dyan. Although meron din naman dito, rotation. Kung gusto mong umiikot lang dito yung hangin or gusto mong may hangin galing sa labas. Temperature control mo, nandito. Yan, gusto mong painitin, gusto mong palamigin, gusto mong palakasin. Dito, dyan din yung mga yan, music, radio, Apple CarPlay, Android Auto, konting mga apps, yan, settings, video, pictures, HVAC is for aircon. Oh, aircon yan. Tapos ito yan, radio, yan, frequency mo, AM or FM, vehicle. Meron kang settings dito, yan, lighting, follow me home, find my car, pag nawawala, lights and horn or lights lang, pwede ka mamili. Yun na nga meron dito mga buddy, back natin. Locking, oh, pwedeng speed locking on, syempre pag umandar ka na mag-auto lock or yan, auto lock meron din. Driver handling, ito mga buddy, nakakatawa to. Stability control, nandito, pwede mong patayin dyan, nasa screen, wala dito sa labas na button. Steering, pwedeng urban, normal or dynamic. O, tetestingin natin yan mamaya. Yan lang ang meron. Tapos other is steering wheel button setting, ganyan. Smartphone, car, home, or reset. Yan, itong button na to mga buddy. Ito yung tinutukoy niya, yung button na yan. But anyway, yan lang ang meron dito. Ito, obvious naman kung ano yan. O, Bluetooth connectivity. But, hindi na natin gagalawin yan. Obvious naman. Balik natin sa home. Yan, aircon vents mo, nandiyan sa ilalim. Yan. Kakaiba rin siya dahil iba yung shape ng mga butas niya. Kung ano yung itsura ng grill, parang halos ganun siya. Parang ganito. Yan, parang mga diamond. Dito naman, meron kang connectivity, USB connectivity sa multimedia. Yan, obvious naman may nakalagay yung mga padi. Yan, oh.
I hope nakikita nyo. Yan, pag kumunik ka dyan, yan, parang iPad or cellphone, ganun. Dito naman siguro for charging to. At syempre, hindi mo mawawala yung 12 volt socket mo dyan mga buddy. Anyway, dito tayo. Glove box. Soft dump. Kita nyo naman, di ba? Ulitin natin. Soft dumping. Hindi siya ganun kalaki. Medyo malapad, pero makitid. Ang bulaklak ni Papa. Kasya. Kasya mga buddy. Bulaklak ng aking papa. Ngating kalimutan dito sa taas. Dito, syempre, ayan, kita naman, meron kang mga map lights. Ayan, map light. Syempre, meron ka ring sunroof, moonroof. Close muna natin. Pero tingnan nyo yung kortina ng moonroof nito mga buddy. Merong mga, may mga butas. Hindi siya totally close para meron kang konting liwanag. Meron ka ring siyempre, sunglass holder. Importante sa akin yan dahil mahilig ako magdala ng sunglass pag nagda-drive mga buddy. Anyway, sun visor. Yan, merong ilaw. Siyempre, pag sinara mo yan, mamatay yun. Pag binuksan mo yan, yan. Same deal doon sa kabila mga buddy. Ganun din naman yan. Yan. Steering wheel is covered with leather mga buddy. Although, rim is sakto lang ang laki. Hindi siya squishy. Matigas ang kanyang foam. Matigas siya. Tapos perforated tong side na to. Red stitch mga buddy. Red stitch. Flat bottom. Dahil syempre MGGT to mga buddy. With silver aluminum finish dyan. Anyway, this button mga buddy is for your gauge cluster. Ito yan. No, up ko meron ka? Fuel efficient driving. 12 volt battery. Diyan mo monitor yung battery, fuel consumption mo. Diyan may mga graph, 'di ba? Kita nyo naman. Tire pressure monitoring, accumulated total drive, yan blah blah blah. Pwede mo namang i-reset. Just press this okay to reset. Long press daw. Then current journey. May accelerate timing pa. Yan. Susubukan natin 'yan kung magagawa natin kung merong medyo mahabang stretch, pero I'm not sure, di natin sure. Pero hopefully sa next video masubukan natin. Dynamic driving management. Ayan mga buddy, dyan lumalabas yung torque, power in PS, tapos acceleration pedal, diba? Tapos braking, yan. Tapos yung gitna na yan is G-force meter mga buddy. Daming toys, Asay na, bumalik na sa clock, day to day, saka yung MG-GT na kotse mga buddy. Yun nga lang, hindi ka kulay nung kung ano yung kotse mo, hindi yung kulay na lumalabas. But anyway, on the left is your speedometer, is digital. Sa baba niyan, fuel gauge. Dito naman sa kanan mga buddy, your RPM, yan, RPM niya yan. Tapos, coolant temperature gauge. Yes, buti na lang meron yan. Tapos yan yung RPM mo mga buddy, in bars. Yan. So, syempre, lumalabas din doon. Ito lang yung presentation na right, anyway, dito sa gitna parang floating tong gitna na to mga buddy. Parang nakaangat. It's piano block. Ang dami ng gasgas kaya ayoko ng piano block kasi gasgasin Anyway, nandito yung shifter mo. This is CVT nga. Diyan, ayan. Very easy to understand naman. Pwede ka mag-manual dahil meron tong fake gears or simulated gears. Diyan na naman tayo sa gears na yan. Mamaya papaliwanag ko kung bakit diyan na naman tayo sa gears na yan. Sa CVT. Tayo sa park. Hindi type ni Mab Auto yan mga buddy. Parking brake. Yan, electronic parking brake. Boo! Boo! Electronic parking brake. Ito mga buddy, auto hold. As far as I know, auto hold dyan. Correct na lang ako kung mali ako mga buddy. But anyhow, dito naman, diretso tayo dito. Cup holder. Syempre, cup holder na may ipitan. Yan na mga uso ngayon, yung may ipitan. Yan, para hindi aalog-alog yung drinks mo. Iipitin yan. Gaano man kaliit yan o kalaki. Storage. Storage dito. Ayan. Maliit lang. Yan lang siya kalaki. Mababaw. Ayan kamay ko. For scale. Yan na yung dulo. Yan na siya. Kaliit. Anyway, ito naman armrest mo covered with leather. Red stitching din mga buddy. Anyway, upuan mo mga buddy is ganda rin ng bolstering niya. Mix ang kanyang ang mga texture ng mga dito. May leather, merong rubbery, ayan. Hindi rubbering hold up Parang rubber siya ayan Parang yung mga upuan ng nasa motor.
Mga padi, ganun yung texture niya. Tapos ito, I don't think this is leather. Itong may mga shape na yan. Iba yung feel eh. Parang leatherette or vinyl. Pero ito, leather na to. Leather na rin tong nasa headrest. Gusto ko dito, malaki yung bolstering, pero tama lang. Papaliwanag ko mamaya kung bakit tama lang. Steering wheel nga pala, bago ko makalimutan, is just tilting, no telescopic mga padi. Pero kahit tilting lang yan, no telescopic, okay lang dahil ang seats mo naman is may height adjusting. Diba? Mataas. So, siset ko na ulit ito kung paano ako magdadrive. That's how I will drive mga padi. Silipan naman natin kung ano meron sa likod. Dito sa likod mga padi, let's see kung ano meron dito. Same deal. Kita nyo naman yung door cards nya, ganun din. Hard plastic dito. Tapos yung parang carbon fiber looking. Aluminum finish. I'm not sure kung aluminum nga yan mga padi. Correct me if I'm wrong. Hard plastic. Ito na naman yung soft vinyl material. Ito hard plastic. Di ka tinipid ni MG dito. Dito pa rin yung leather wrap dito na soft touch material na pwede mo pagpatungan ng kamay. Saka yung packet. Meron din small packet dito. Pwede lagyan siguro ng small bottle dyan mga padi. Small bottled water. Same deal sa upuan dito mga padi. Ganon din ang texture nya. Leather. Parang yung rubber. Yung vinyl na yan na may red na ganyan. Mas leather again mga padi. Walang armrest dito. Kitang-kita naman, walang bumubukas na wala ring cup holder dito mga padi. Factory seats niyan. Although meron kang Isofix. Ayan, may siya, may sign ng Isofix mga padi. Diyan lang yan, sa ilalim niyan. Hanapin mo lang diyan, kakapain mo lang yan diyan. Meron yan diyan. Ito na, D4 test natin mga padi. Sinet ko yan kung ako magdadrive. D4 test is, konting sabit, pero maluwag naman. Ayan Ayun yung space niya parang halos isang dangkal ko pa mga padi. Kahit binaba ko na yan, pwede kong mag-stretch sa ilalim. Head clearance, hindi nyo man nakikita. Ito, sinusukat ko na 5'5", 5'6". Nakaupo ako dito. Ito lang ang head clearance. Yan na lang uuntog na ako. But siguro mga 5'8" or 5'9", okay pa kayo dito. Anyway, meron namang aircon vents dito. Yun nga lang, nag-iisa. Bahala kayo mag-agawan dyan. Meron din kayong USB type A. Yan, iisa nga lang. So, bahala na rin kayo. Kung dalawa kayo nakasakay dito, kailangan nyo mag-charge pareho. Bato-bato pick na lang kayo. Meron ding small pocket dito mga padi. Merong small hump dito. Daanan ng exhaust. At kung ano man, fuel lines. At kung nakasagad ang upuan, eto na lang ang space mga padi. Can still stretch sa ilalim, pero very na lang, konting-konti na lang. Ayan konti na lang. But somehow, meron pa rin. D4 test. Doable pero napakahirap. Di siya ganun kaluwag na auto, kahit medyo mahaba siyang tingnan sa labas. Pero komportable naman ang upo ko dito mga padi dahil as you can see, ayan may support yung thigh ko. Kasi yung iba mataas yung floor, di ba? Ganyan yung upo mo, ganyan, nakaangat yung mo. Nakakangawit yung ganyan. At least ito, yan, may thigh support ako. Tapos I feel very comfortable here. Wala nga lang armrest dito sa gitna mga padi. Walang cup holder. Lagay mo na lang yung bottle dyan. Huwag kang bibili ng kape or hot chocolate. Water lang or kung ano man juice na nakabote. Yun lang ang pwede mo ilagay dito. For added practicality, meron kang pocket dito. Both sides, pocket. And another feature ng MG GT mga padi dito sa likod. Meron kang ilaw dito. Yan. Wala kang mang dome light dyan. Meron naman dito sa gilid. Yan. Left and right dyan. Left and right. Diba? It's nice to see. Galing din ng style kung saan nila nilagay. And for added practicality, itong upuan na to, natutupihan. Yeah. Kalabitin mo lang to. Ayan, merong dyan. Lever. Yan. Lever. Lain mo lang. Ayun. Pwede mong ihiga. So at least may bigger space ka na pag kailangan mo ng mas malaking space syempre. Anyway, silipin naman natin ang trunk. Kung anong meron dyan sa likod na yan mga padi. To open that trunk, pwedeng ito, yan, yung button na yan, or meron ding popper dito. Yan, as you can see, yan, may popper dyan, rubber. Yan, ang trunk ng MG GT mga padi. Ang capacity niyan is 401 liters. So ano bang meron dito? Wow,
It's covered. It's nice to see. Covered siya. Pati yung ano niya, yung tawag dyan, kung ano man yan, covered din ng plastic. Siyempre, titignan natin kung ano meron sa ilalim na to. May string pang red lining, buddy. Meron kang donut tire. Yan. Meron din lagayan ng tools. Nandyan yung pang tow, jack, tire wrench. Yan. Diyan siya. Kompleto naman. Yun lang ang meron dito mga buddy. That's 401 liters of capacity. Dahil nung pinakita ko kanina, pwede mo itupi yung rear seats, di ba? Bigger space. Silipin naman natin yung makina, mga padi. To pop the hood, mga padi, dito siya sa tabi ng gas tank opener. Ayan. Labeled naman siya. Yun. Tug. Yun na yun. Teleport. What's under the hood? Check the hood. Medyo mabigat ang ano niya, ang hood niya mga padi. This is the engine of the MG. It's a 1.5 liter inline 4 mga padi. DVVT. So may VVT siya. I think D is for direct. Correct me if I'm wrong. Direct injection DVT. Meron siyang parang VTEC. VVT. Variable valve timing mga padi. Inline 4 nga ito. 1.5 liter. It produces 112 horsepower and 150 Newton meters of torque. 150 Newton meters of torque mated to a CVT with fake gears. Oh, fake gears. 8-speed fake gears mga padi. Nothing special here. Wala namang hybrid. Hindi naman siya EV. Just a normal engine with a CVT. Babang inaantay natin. Let's take it for a drive. Driving the MG GT lower seats. Nakalimutan ko ibaba ang aking upuan mga padi. Anyway mga padi, let's start with the steering where I always start. Steering wheel is magaang and pointy ha. Alam nyo naman ng mga British ano rin yan Although hindi na to gawa sa Great Britain, alam ko naman, alam nyo na yon. Kahit MG to, ginawa na to ng mga sa China, 'di ba? Made in China na to Pagkakaalam ko, under supervision pa rin naman ng MG syempre. So far, we're driving at 40 kilometers. Very pointy steering, pero napakagang din. Usual ngayong panahon na to panahon ng mga kakotsehan ngayon. Brakes are mataas naman ang pressure at malalaman pa natin mamayang konti dyan pag may stretch dyan. And good thing, kahit CVT to, meron siyang fake gears. So fake gears, eto na naman tayo. Fake gears or simulated gears. Baka madali ako ni Pekto nakarinig lang ng gear Walang gear ang CVT. Lol. Hindi muna pinanood yung buong video Fake gears or simulated gears. Meron kasing CVT na walang simulated gears or fake gears na parang scooter lang. Ito naman, nakarinig ka lang ng gears lol ka na kagad dyan. So talaga Pekto. Then may mga padi, medyo may pagka may nadaanan akong uneven surface doon. Medyo alo ng nito Siguro nga dahil GT, Grand Touring or Grand Tourer, yun naman ang madalas na meaning ng GT. Grand Tourer or Grand Touring, komportable ka sa loob. Itong upuan, okay naman. Medyo firm ang foam, pero once na medyo nakasanayan mo na, okay naman ang lambot niya mga padi. Saktong-sakto sa Tapos malaki rin ang ball steering Sports-minded din And ito na naman, para ka nasa cocoon. Kasi nga itong center console is mataas. Tapos kulong ka lang dito. Sayang lang dito yung plus minus niya. Hindi na lang ginawang paddle shifter Right now mga padi, it's so comfortable. Nasa smooth tayong spalto. Napaka-komportable niya. Mukhang GT nga ang dating nito. Grand Tourer or Grand Touring. May alon siya mga padi. Pero yung steering niya, mabilis. Ayos Apak. Somehow, okay din yung torque niya kahit hindi siya yung turbocharged na variant. Natalsik laway ko. 112 horsepower, 112 horsepower nga lang. Pero yung torque niya naman is 150. So, not bad. And for 1,015,888 nung bago to, pwede na. Maluwag din naman siya. Malaking sedan. Yun nga lang kung iisipin mo kasi, 'di ba?
made in China. Time will tell kung talagang reliable ang gawa ng China ng MG. But right now, taken muna natin tong mga curves na to. Tong mga turns. Ayos din eh. Pwede na eh. Pero mas masarap sanang matesting yung turbocharge. Diba? Kasi 160 horsepower, 250 newton meters of torque. So, laki nun jump sa torque, mga padi. 100 newton meters. Malaking jump yun. Tapos for konting dagdag, 200,000, almost 200,000, sabihin mo na. Pwede na. Yun yung mga nakaka-tempt na presyo, mga padi. Naka-turbocharge ka, maganda itsura ng kotse mo. MG brand, kilala sa Britain. Braking niya is maganda yung pressure point, pero yung biting niya, mga padi, is medyo nahihinaan ako. At least for my taste medyo nahihinaan ako sa biting niya. Although pressure is nasa taas kagad, 1/4 pa lang ng apak mo sa preno, nandoon na. Yung throttle is parang may delay. Pag inapakan mo, hindi kagad siya, hindi. Kailangan mong bigyan ng effort yung throttle pedal para umandar yung auto, mga buddy. Ito, medyo uneven surface tong kalsada dito. And steering natin, mga buddy, nasa dynamic. Pero yung home, balik tayo sa home, tapos vehicle settings, driver handling, urban. Yung urban niya, mas magaang. Mas magaang siya. Pag dynamic mo, medyo mas mabigat ng konti. Tapos dami mo pang toys dito sa gauge cluster mo. Fuel efficient driving. Diyan yung voltage mo. Fuel consumption, tire pressure monitoring, total accumulated driving, ganyan, bla bla bla. Diyan lahat, yung kilometers per liter, average fuel consumption. Diyan lahat sa screen na yan, sa gauge cluster mo. Current journey, yung driving mo ngayon, kung kailan ka nag-start. May accelerate timing pa, mga pati. Susubukan natin yan. May mga meter ng throttle, ng brake, power, kung ilang PS ang nagagamit mo, torque, tapos may G-force meter din. Daming toys eh. Ito yung mga wala sa mga Japanese brand, mga padi. Na pag nakita mo dito, makakatuwaan mo eh. Parang maaakit ka, diba? Okay din yung may mga ganyan eh. For the price point isipin nyo naman, 1,015,888. Bili ka ng ibang brand, mas mahal, diba? Sa category na ito, medyo malaking sedan to, mga padi. Lakas din ng torque eh. Hina talaga ng brake niya. Nahihinaan ako sa brake niya. Maganda yung pressure point, pero yung bite is a little weak. Pero yung ano niya, pointy pa rin, mabagal, mabilis, pointy. And by the way, habang nasa traffic tayo, mga padi, driving view, kahit nakasagad na yung upuan ko, I'm 5'6", 5'5" at times. Maganda yung view dito, mga padi, kasi yung dashboard line is medyo mababa. Pag tinaas ko nga itong upuan kita ko yung hood eh. But anyway, A-pillar natin, di siya ganun kalaki. A little blind spot dito sa side mirrors, kasi yung style na naman ng side mirrors is parang yung BYD, may paganon. Hindi na rin masama yung 150 Newton meters of torque diba? Although wala akong sakay, siguro pag napuno, medyo hirap, pero mas masarap sana yung turbocharge, kahit puno yun. Dahil mong bala, putya, 250 Newton meters of torque. Uneven surface, nilalamon niya lang yung mga masarap ang ride comfort niya. Subukan natin mag-manual dito sa C5 extension. Downshift, 8 speed nga pala to. 8 speed daw.
sa simulated gears or fake gears. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, diba? 8. Ito, may konting ugong ako naririnig sa gulong. Smooth asphalt dito sa C5 extension, mga buddy. O, tingnan nyo yung steering at 70 kilometers per hour. Oh, ha? Very pointy, mga buddy. Tapos yung suspension niya, ganun-ganun lang. Pa. Lagyan natin sa dynamic. Yan, dynamic. Medyo bumigat, oh. May auto, eh. Huwag tayong magagaganon muna. Pag nakalagpas sila. Yan, ilagay ko sa dynamic. Wow. Ganun pa rin. Mabilis. Pointy. Gumaganon, mga buddy. Balik natin sa urban. Downshift. Yun nga lang, yung gear shifter niya is baliktad, eh. Diba? Dapat ang up is down, down is up. Pero parang hindi malito yung mga, siguro yung mga hindi sports minded sa auto. Up is up, down is down, diba? Upshift is up, downshift is down. So dito baliktad nga yun. Pero kung alam mo yung ibig ko sabihin, sports minded ka sa auto, mahilig ka sa racing or nagta-track day ka, up is down, down is up. That's the proper, mga buddy. Short press, okay, to start timing. Ayan na, naka-on na. Alright. Di natin naabot di naabot ang 100, pero nakita ko 9 seconds na, eh. CVT niya, mga buddy, responsive naman so far. Basta babaunan mo lang ng konti, sikip kagad yung belt for a high RPM arangkada. Makina niya, pag inaapakan mo, usual naman yun, diba? Pag inaapakan mo, syempre maririnig. Pero dito medyo shouty. Siguro ito konting balik lang sa volume control kumpara sa Suzuki. Woohoo! Kakatuwa din ng ano nito, ang steering nito, mga buddy. Ito yung mga crash na crash kong steering, eh. This has 20,957 kilometers on the clock, mga buddy. Pero tahimik pa naman dito. Wala pa akong mga rattle na naririnig. Ito na yung testingan nating malubak dito sa may BGC, mga buddy. Tingnan natin kung anong magiging ano niya dito. Lubak. Right. Okay. Medyo may firmness, ah. Medyo may firmness akong nararamdaman. Pero sakto lang, mga buddy. Dahil GT car nga ito. Ikot pa tayo. Isa pa. Alright. Lubak. Yan. Uneven surface. Shake ako dito, pero okay naman. Hindi naman nakakainis. Yeah. And ang mga liko, pointy, pointy. Humps test dito, may humps dito, mga buddy. Yan. Humps test, medyo malaki nga lang to, eh. Medyo firm ang landing niya, pero hindi naman biglang masakit sa lower dito sa lower spine. Sitting position is napakasarap. Saktong-sakto yung bolstering niya, mga buddy. Hug niya naman ako kahit papaano. Ito, may lubak pa dito para masubukan nating maigi. Yan, ito. May firmness pero okay naman, mga buddy.
Ito, hindi rin dito smooth. Okay naman. Maano rin siya humila eh. Kahit simpleng apak lang. Although syempre wala akong laman, sarili ko lang. Saka siguro at least 40 liters of gas. Kasi 45 liters ang ano nito, ang max nito mga padi. Paggas ako kanina, kulang siya ng 1 bar. Siguro at least 40 liters, sabihin na natin. Hingin na makina eh, no? Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa apak ko. Okay naman yung hila. Wow, ganda na suspension niya ron ha. Sinalo niya lang ha. Walang bottom. Ang ganda ng liko ha. Excited ako para sa NVH, saka handling, braking, power, saka vibrato test natin mga buddy. Blind spot sa likod meron doon sa may A, B, C, C, D pillar. Although may maliit na ano doon, may maliit na window, somehow it helps, pero meron pa rin. Usual sa mga kotse, syempre pag nagbabaking ka, hindi ka naman madalas magre-rely lang dito sa rear camera mo. And so far, it's a good experience. Komportable naman siya. May konting stiffness sa suspension, pero feeling ko this is a good GT car. Lalo na siguro yung turbocharged mga padi. Anyway mga padi, yan ang aking short drive sa MG GT Alpha. Ito yung pinaka base model, yung pinaka mura, yun ang ibig sabihin nun. And prices at 1,015,888 when it was new. Hit the subscribe button para lagi kayong updated sa mga videos, car reviews ni Mav Auto. At kung sa tingin nyo itong video na to nakatulong sa inyo, makapag-decide kayo na kukuha kayo ng MG GT, kukuha na talaga ako nyan. Gusto ko yan, ang ganda, ang ganda. Nakatulong sa inyong ganon. Please hit the like button, nandito yan, katabi ng subscribe button, para gumana yung YouTube algorithm. Hindi ko na ipapaliwanag kung ano yan. Anyway, I'll see you on the next car review!